lumalabas po ngayon na ang Pilipinas ang pinakamataas ang tinaas ng presyo ng gasolina at diesel sa buong Asia. Ang tinaas po ng presyo ng ating langis at gasolina at diesel ay nadoble po, 100%. Ang pinakamalapit po na bansa na malapit sa atin sa pagtaas ay ang bansang Thailand, 50%. At karamihan po ng ating mga karatig bansa dito sa ASEAN ay pumapatak ng 30% lamang. Ibig sabihin po, hindi lang po pinakamabilis sa pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel sa Pilipinas, isa na po tayo sa pinakamahal na gasolina kung hindi tayo na ngayon ang pinakamahal na gasolina. No? Siguro ang magiging kalaban lang natin sa pinakamahal na gasolina at diesel ay ang bansang Singapore. Pero ang Singapore po, ay mga 30% lang po ang tinaas ng presyo ng gasolina at ng diesel. Ang tanong, bakit? Well, napakasimple lang po ng sagot dyan. Ang presyo po ng gasolina sa Pilipinas, 1/4 napupunta sa buwis. Dalawa pong buwis yan. Yung excise tax at saka yung value-added tax. Tapos, binibigyan natin ng 15 to 20% ang mga kumpanya ng langis para sa kanilang kita. Another 30% para dun sa logistics. Okay? So lumalabas po talaga na 1/4 logistics, tapos kalahati o another 1/4 pupunta sa logistics at yung iba po ay pumupunta na sa kita ng mga kumpanya. Now, dapat po ang kumpanya ay 15 to 20% lang ang kita nila. Pero habang tumataas ang presyo ng gasolina, anong mapapansin ninyo? Tumataas din ang kubra ng gobyerno pagdating sa mga buwis at tumataas din ang kita ng mga oil companies. So ang kasagutan, bakit napakabilis at tayong pinakmabilis ng akyat ang presyo ng gasolina at ng diesel? Kasi nga po, napakalaki na napupunta sa taxes at ang mga oil companies, bagamat tumataas ang presyo ng gasolina at ang diesel sa pandaigdigang merkado, hindi naman nilang binababa yung kita nila. So ang kita nila dati ay 15 pesos kada 100 pesos at naging 500 pesos na ngayon. Siyempre, ang magiging kita nila ay magiging 100 plus pesos na mula sa 15 pesos. Ang solusyon po para mapababa ang presyo ng langis at saka ng gasolina at diesel habang nagpuputukan sa gitnang silangan, well, una-una, damihan ng supply. Dati na po natin sinasabi na dapat mag-angkat sa Russia. Kaso sunod-sunudan tayo sa mga Amerikano na ayaw tayo pag-angkatin. Ngayon, lahat ng buong daigdig ngayon ay nakikiusap sa Russia na magbenta sila ng langis sa kanila, no? Bagamat merong sanction ng US. Pangalawa, kinakailangan, tama po yung ginagawa na ng gobyerno, isuspende mo ng excise tax. Pero bukod sa excise tax, kinakailangan suspendihin din yung VAT na 12% pagdating sa gasolina at diesel. At ang pinaka-importante, kinakailangan limitahan natin ang kita ng mga kumpanya. Uulitin ko po, no? Kung ang kita nila kada 100 pesos ay 15 pesos, kapag naging 1,000 ang presyo ng langis, magiging 150 ang kita nila. Kinakailangan limitahan natin yung porsyento ng kita ng mga oil companies, no? Dahil nadodoble ang presyo ng langis at ng diesel, hindi naman po pwede doble rin ang kita nila. Kapag dumoble, dapat merong mekanismo ang gobyerno na lilimitahan din ang pagtaas ng kita ng mga oil companies. Kung 15% ng 100 ay 15, siyempre po ang 15% ng 1,000 ay 150. So kapag tumaas ng presyo ng up to 1,000, kinakailangan meron tayong mekanismo na hindi naman lalayo sa 15 pesos din ang pagtaas ng presyo ng kita ng mga kumpanya. Dahil kung hindi natin lilimitahan ang kita ng mga kumpanya, talaga naman pong tiba-tiba sila at sila ngayon ang makikinabang dito sa abirya na hinaharap natin dahil nga po sa putukan sa gitnang silangan. Ang leksyon, kinakailangan talaga maging independyente ang Pilipinas sa kanyang panlabas na relasyon. Dapat dati na tayo nag-angkat sa Russia na ngayon, hindi tayo mauubusan ng supply dahil nga po 30% ng ating supply nanggagaling sa China. At ngayon, dahil patuloy na inaaway ng mga bangag administration ng China, hindi na rin tayo pagbibentahan. Pero kinakailangan gamitin ang tinatawag nating inherent police power ng Estado para limitahan ang kita ng mga
kumpanya ng gasolina at ang krudo dahil habang tumataas ang presyo ng bilihin ng gasolina at ng diesel, tumataas din ang kita ng mga kumpanya. Dapat naman hindi sila tumiba dahil nga po sa abirya na hinaharap ng bayan. Pero ang tanong sa isipan ng marami, itong putukan na nagaganap sa gitnang silangan, pwede ba itong maging simula ng pangatlong pandaigdigang digmaan? Well, nung tayo po ay natapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan, gumawa po ng paraan ang mga bansa sa daigdig para wag na maulit ang isang pandaigdigang digmaan. At yan nga po ay pagbubuo ng UN sa pamamagitan ng UN Charter. Ang sabi po ng mga bansa para wag na maulit ang digmaan, dapat ipagbawal natin ang paggamit ng dahas, maliban na lang sa dalawang exceptions. Ang unang exception ay by way of self-defense kapag inatake ang isang bansa sa pamamagitan ng pagdala ng mga hukbong sandatahan sa teritoryo ng bansang yon o di naman kaya by way of collective security measure or kapag yan ay na-authorize ng Security Council. Gaya ng nangyari sa mga naunang mga panahon na nagkaroon ng mga UN forces, no, para nga bigyan ng solusyon ang mga threats to international peace. Pero ngayon po, bagamat matagal-tagal na rin na buong UN Charter at nagkaroon tayo ng katahimikan, mukha pong nababaliwala ang UN Charter dahil ang Amerika, ang ginawa po niyang paglusob sa Venezuela at pagbobomba sa Iran ay pinagbabawal po sa international law. At wala naman pong kahit sinong bansa ang pwede magpataw ngayon ng parusa laban sa Amerika dahil siya ang pinakamalakas na bansa sa daigdig. So ang tanong ngayon, ito nga ba ay pwede nang maging panimula ng Third World War? Well, anything is possible. Pero sa tingin ko po, hindi pa naman po malaki ang tsansa na ito ay magdulot ng Third World War. Bakit po? Unang-una, hindi pa po nagpapadala ng sundalong Amerikano sa teritoryo ng Iran. Habang hindi po nagkakaroon ng ground invasion, sa tingin ko po, malabo na magkaroon ng Third World War. Pangalawa, yung dalawang superpower, China at Russia, ay hindi pa po sumasapi sa putukan. At sa tingin ko po, sa ngayon, mas gugustuhin ng China na magkaroon ng bagong papel bilang mediator sa buong daigdig kaysa sumapi sa putukan. Ang Russia naman po ay sa tingin ko wala sa tamang pagkakataon na sumapi sa gerang ito dahil hanggang ngayon po ay lumalaban pa rin sa gera sa Ukraine. So malabo po sa aking pananaw na sumapi rin ang Russia rito. Pangatlo, tingin ko po na ang buong daigdig dahil nga po dumarapa na ngayon dahil nga po sa patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin ay gagawa ng paraan para matigil na ang putukan. Gaya na aking nasabi po sa earlier broadcast natin, bagamat mas moderno at mas deadly ang mga sandatang pandirigma ng Amerika, ang Iran naman po, ang gusto lang niya ay magpatuloy ang gera dahil napaluluhod niya hindi lang ang Amerika kundi ang buong daigdig habang siya ay merong control ng Strait of Hormuz. At dahil dito, sa tingin ko po, magkakaroon ng resolba ang buong daigdig na patigilin na ang gera at kung kinakailangan, gagawin ng daigdig ang lahat para nga patigilin ang mga Amerikano ng pagbobomba sa Iran nang sa ganon tumigil na rin sa paggaganti ang Iran. So sa ngayon po, ang tingin ko malabo na maging simula ng Third World War ang putukan sa gitnang silangan. Pero tignan lang po natin ang mga susunod na mga araw. No? Dahil kung magkakaroon ng pagkakataon at dahilan na sumapi ang China at Russia dito sa putukan nito, posible po na magkampihan muli ang buong daigdig at puputok ang pangatlong pandaigdigang digmaan. Sa ngayon po, wala akong nakikitang pagkakataon or dahilan para sumapi ang China at ang Russia. Pero as they say, anything and everything is possible. Wag naman po sana.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love.